Tumayo po tayo para sa orasyon. Nagbalita ang anghel ng Panginoon kay Santa Maria at siya'y naglihi, lalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Narito ang alipin ng Panginoon, maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. At ang salita ay nagkatawang tao at nakipamayan sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Ipanalangin mo kami, Santa Ina ng Diyos, nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kasihan mo kami ng iyong pagmamahal, upang kaming nakabatid sa pagbabalita ng anghel tungkol sa pagkakatawang tao ng anak mo, ay makapakinabang sa kanyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus, sa pagsapit namin sa pagkabuhay niya sa langit, sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon, iligtas tayo mula sa lahat ng kasamaan, at akayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkais ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Sa ating pong paglalakbay, ngayong 8 linggo ng ordinaryong panahon. At sa susunod na linggo, papasok na po tayo sa kabanata ng Kwaresma. Ngayong linggo, mapapakinggan natin ang kagandahang loob ng Diyos. Ibinibigay niya sa atin ang ating mga pangangailangan sapagkat minamahal niya tayo. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid,
na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong pinalulugtan niya. Pinupuri ka namin, inarangal ka namin, sinasamba ka namin, itinatuli ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo ang kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, iyong naanak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesus Cristo, ang Panginoon. Kasama ng Espiritu Santo sa kadahilan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos ang Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan,
ipagkalo mong maitaguyod ang sanlibutan sa matiwasay na pag-iral, ayon sa layunin mo para sa aming kapakanan, sa pagsamba sa iyo ng may panatag na kalooban. Sa pamamagitan ng Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ang sabi ng mga taga-Jerusalem, pinabayaan na tayo ng Panginoon, nakalimutan na niya tayo. Ang sagot ng Panginoon, malilimot kaya ng ina ang sarili niyang anak? Hindi kaya niya mahalin ang sanggol na inuluwal? Kung mayroon mang inang lumilimot sa kanyang bunso, ako'y hindi lilimot sa inyo kahit na sandali. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tanging tagapagligtas ay ang Diyos kong kalasan. Ang tanging tagapagligtas ay ang Diyos kong kalasan. Sa Diyos lamang ako tanging umaasa. Ang kaligtasay nagbubuhat sa Kanya. Tanging Siya lamang ang tagapagligtas, tagapagtanggol ko at aking kalasag. Akin ang tagumpay sa lahat ng oras. Ang tanging tagapagligtas ay ang Diyos kong kalasan. Tanging sa Diyos lang ako umaasa. Ang aking pag-asay tanging nasa Kanya. Tanging Siya lamang ang tagapagligtas, tagapagtanggol ko at aking kalasag. Akin ang tagumpay sa lahat ng oras. Ang tanging tagapagligtas ay ang Diyos kong kalasan. Ang kaligtasan ko't aking karangalan ay buhat sa Diyos, nasa Kanya lamang. Malakas ko siyang tagapagsanggalang, matibay na muog na aking kanlungan. Mga kababayan, sa lahat ng oras, magtiwala sa Diyos, sa Kanya ilagak ang inyong pasaning ngayoy dinaranas.
Siya ang kublihan sa ati lulunas. Ang tanging tagapagligtas ay ang Diyos mong kalasan. Ang tanging tagapagligtas ay ang Diyos mong kalasan. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kami mga lingkod ni Kristo at katiwala ng mga hiwaga ng Diyos. Ganyan ang dapat na maging palagay ninyo sa amin. Ang katiwalay kailangang maging tapat sa kanyang Panginoon. Walang anuman sa akin ang ako'y hatulan ninyo o ng alinmang hukuman ng tao. Ni ako may hindi humahatol sa aking sarili. Walang bumabagabag sa aking budhi. Ngunit, hindi nangangahulugang ako'y walang kasalanan. Ang Panginoon ang humahatol sa akin. Kaya't huwag kayong humatol nang wala sa panahon. Maghintay kayo sa pagdating ng Panginoon. Ilalantad niya ang mga bagay na ngayoy natatago sa kadiliman at ipahayag ang mga lihim na hangarin ng bawat isa. Sa panahong iyon, bawat isa'y tatanggap ng papuring na uukol sa kanya mula sa Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, walang makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon, sapagkat kapopootan niya ang isa at iibigin ng ikalawa,
Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi ninyo makapaglilingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. Kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabagabag tungkol sa pagkain at inumin na kailangan ninyo upang mabuhay o tungkol sa damit na kailangan ng inyong katawan. Hindi ba ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa pananamit? Masdan ninyo ang mga ibon. Hindi sila naghahasik ni nagaani o kaya'y nagtitipon sa bangan. Gayunpaman, pinakakain sila ng inyong amang nasa langit. Hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa mga ibon? Sino sa inyo ang makapagpapahaba ng kanyang buhay ng higit 1 oras sa pamamagitan ng kanyang pagkabalisa? At bakit kayo nababagabag tungkol sa pananamit? Isipin ninyo kung paano sumisibol ang mga bulaklak sa parang hindi sila nagpapagal ni naghahabiman. Ngunit ito ang sasabihin ko sa inyo, maging si Solomon ay hindi nakapagsuot ng kasing ganda ng isa sa mga bulaklak na ito, bagamat napakariringal na mga damit niya. Kung ang mga damo sa kabukiran na buhay ngayon at kinabukas ay igagatong sa kalan ay dinaramtan ng Diyos, kayo pa kaya? Kay liit ng pananalig ninyo sa Kanya. Kaya huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakanin o iinumin o daramtin, sapagkat ang mga bagay na ito ay kinahuhumalingan ng mga taong wala pang pananalig sa Diyos. Alam ng inyong amang nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. Ngunit pag sumikatan ninyo ng higit sa lahat ang paghahari kayo ng Diyos at mamuhay ng ayon sa Kanyang kalooban at ipagkakaloob niya ang lahat ng kailangan ninyo. Kaya huwag ninyong ikabahala ang para sa araw ng bukas. Saka ninyo harapin kapag ito'y dumating. Sapat na sa bawat araw ang kanyang mga suliranin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa Diyos magtiwala, siya ang bahala. Sa Diyos magtiwala, siya ang bahala. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Kamusta naman po tayo? Pinagdiriwang po natin ang kagandahang loob ng Amang nasa langit. Nagdadasal tayo ng Ama namin, sumasalangit ka, bigyan niyo po kami ng aming kakanin. Ang ating mga pangangailangan araw-araw, naway tulungan niya tayo ipagkaloob sa atin. Sa ating mga pagbasa, bago ang lahat, bago pa tayo umaksyon, bago pa tayo tumanaw ng utang na loob, bago pa tayo kumilos, alalahanin natin ang pinaka-fundamental na katotohanan. Inibig tayo ng Diyos. Minahal tayo ng Diyos bago pa ang lahat. Sa ating mga pagbasa, mga kapatid, Propeta Isaiah, Unang Korinto at ang Ebanghelyo ayon kay Mateo, tingnan ninyo mga ibon, tingnan ninyo mga bulaklak. Ganyan tayo inaalagaan. Tinutulungan, ang mga pangangailangan natin ay ibinibigay dahil sapagkat sa pusong umiibig sa atin,
Sa ating unang pagbasa, Propeta Isaias, paano ba natin mahambing ang pag-ibig ng Diyos? Wala naman nakakita sa atin ang puso ng Diyos, di po ba? Ang halimbawa niya, ang nanay na nag-aaruga, nagtsatsaga, nagsisikap, bumabangon ng maaga. Ano kaya ang kailangan ng aking anak? Hindi iniisip ang sarili. Ang pag-ibig ng isang nanay, sapagkat ikaw, ako, tayong lahat, 9 na buwan. Yung iba, mas maikli, alam naman natin. Nandun tayo sa tiyan ng ating nanay ng ilang buwan. Sa kanyang pagmamatyag, sa kanyang pagdarasal, at inaalagaan tayo. Mahal tayo ng ating nanay. May kanta nito. Di ba? Yung hindi kita malilimutan. May kanta yan. Base ito kay Isaias 49. Ngunit kahit na makalimutan ng nanay ang kanyang anak, kasi nakakalungkot, may mga nanay na hindi modelo, meron pang ang abortion, di po ba? Kahit na ang nanay makalimot sa kanyang sariling anak, hindi kita makakalimutan. Hindi kita makakalimutan. Yan ang pag-ibig ng Diyos. Katulad ng pag-ibig ng isang nanay sa kanyang anak, sapagkat anak niya, siya ang nagluwal sa kanyang dugo't laman, nanggaling sa kanya, na ipinagkaloob sa kanya. Ngunit kahit natalikdan ng ina ang kanyang anak, hindi ko magagawang kalimutan ka, talikdan ka, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos. Unang Korinto ang ating pangalawang pagbasa. Kahit na ba tayo'y iliko-liko natin, tamad tayo, nagkasala tayo, matigas ang ating ulo, hindi natin sinusunod ang kalooban ng Diyos, mangyayari pa rin ang plano ng Diyos, ang disenyo ng Diyos, ang iniisip ng Diyos, matutupad, mabubuo, makukumpleto itong balak ng Diyos para sa lahat. Sa ating ebanghelyo, mga kapatid, ayon kay San Mateo, tingnan ninyo mga ibon. Sila ba'y nag-aararo? Sila ba'y nagbebenta ng mga paninda? Sila ba'y nag-aararo? Sila ba'y nagbubunggal? Sila ba'y nag-ahasik? Hindi pa mas mahalaga kayo, tayo, ikaw, ako, kaysa mga ibon? Tingnan ninyo ang mga ibon sa himpapawid. Tingnan ninyo ang amang nasa langit na lumikha sa mga ibon, na lumilipad. Inaalagaan ng Ama, katulad ng pag-ibig ng Diyos sa atin bilang kanyang mga anak, Ama naming nasa langit. O tingnan ninyo mga bulaklak sa bukid, sa parang. Napakaganda ng mga bulaklak. Mahalimuyak, dalisay, umuusbong, napakaganda. Kahit na si Haring Solomon, na ang kanyang panamit ay pangregalya, talagang panghari, na napakamaraming palamuti at burloloy, hindi kayang talunin ng kagandahan ng mga bulaklak. Yung mga bulaklak ba? Pinanamitan? May dinadamitan ba sila ng Diyos? Hindi na kailangan. Sapagkat inaalagaan ng Diyos ang mga napakagandang bulaklak. Tingnan ninyo ang mga bulaklak sa bukid, sa parang. Hindi ba mas mahalaga tayo sa mga bulaklak? Magtiwala tayo, mga kapatid. Ang Diyos, mahal tayo katulad ng higit pa sa pagmamahal ng nanay.
At tayo'y mas mahalaga kaysa mga ibon sa himpapawid. Mas mahalaga tayo sa mga bulaklak ng kay ganda-ganda sa parang. Bakit tayo abalang-abala? Bakit naman ang mga mukha nating nababalisa? Bakit naman ang mga mukha natin problemado? Bakit naman tayo nababagabag? Bakit iniisip natin, kulang ako dito, kulang ako dito? Yun nga sinabi sa ating ebanghelyo, dahil napakaliit ng ating pananalig. Hindi tayo naniniwala na mahal tayo ng Diyos. Hindi tayo naniniwala mas higit tayo sa mga ibon at mga bulaklak. Imbis na abalang-abala tayo, magtiwala po tayo. Imbis tayong balisang-balisa, umasa po tayo. Imbis na tayong problemado, ang Diyos ang magbibigay ng solusyon. Sosolusyonan lahat ito ng Diyos. Imbis na tayo'y nababagabag, magkaroon tayo ng kumpiyansa sa Diyos. Imbis na magkukulang, ang Diyos ang pupuno, siksik, liglig at umaapaw. Ganito ang pananaw ng isang taong umaasa, naniniwala. Bakit? Malalim, matatag ang pananalig, pananampalataya sa poong Senyor Nazareno. Sana po, ganon po tayo lahat, di po ba? Tutula na po. At ang aking kataganga ay, siya ang bahala. Yung mga gagamitin ko mga kataga ay kasing tunog ng bahala. Siya ang bahala. Aalagaan tayo. Tayo'y pinagpala, biyayang pangmadla, grasya na kay sigla, buhos ang himala. Huwag kang mag-alala, hindi ka ulila, patawad sa sala, awang mabathala. Ayos sa simula, gabay ka ng tala. Mayroon, di wala, walang naantala. Tayo'y kakilala, ligtas sa pinsala. Tayo'y magtiwala, Jesus siyang bahala. Palakpak. Diyos ang bahala. Bahala! Baybayin natin ang bahala. B-A-H-A-L-A. Bahala. B, biyaya. Pakiulit. A, asikaso tayo. H, hulog ng langit. A, aruga tayo. L, labis ang pag-ibig. At huling letra A, alaga tayo. Pakiulit. Yan ang pinagdiriwang natin. Sa tulong ni Maria at ni San Jose, ipagbunyi natin ang amang nasa langit na ibinibigay sa atin ng lahat ng ating pangangailangan. At ito'y sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus Nazareno. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos, Amang makapangyarihan, sa lahat na may gawa ng
tanong sa pinaroonan ng mga yumao. May ikatlong araw na buhay naman muli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos, Ama makapangyarihan sa lahat. Ang pagpilito at tukol sa buhay at nangamatay na sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, idalangin natin na mangyari ang mga sinabi sa atin ng ating Panginoong Heso Kristo, ang ating itutugon po. Panginoong Diyos, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoong Diyos, dinggin mo ang aming panalangin. Upang si Kriston Diyos na Hari ay maipakilala ng ating simbahan sa mga bansang ang sinasambay ang kayamanan, manalangin tayo. Panginoong Diyos, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang ating mga kabataan ay huwag mahumaling sa pagkain, inumin, damit, cellphone at mall, manalangin tayo. Panginoong Diyos, dinggin mo ang aming panalangin. Upang maging marunong ang mga ama na magbigay ng mabubuting bagay na kailangan ng kanilang mga anak, manalangin tayo. Panginoong Diyos, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang mayayaman ay tumulong sa may hirap na dinaanan ng kalamidad, manalangin tayo. Panginoong Diyos, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming mapagmahal, manahan nawa sa aming mga puso ang Espiritu Santo upang maging tunay kami mga deboto ng iyong anak na si Jesucristong aming Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa altar mo, ano'y magiging tunay, dugo mo't katawan. Aming tatanggapin ngayon, magbibigay buhay. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan.
Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, ipagkaloob mo ang mga dapat ialay upang aming sambahin ang iyong ngalan. Kaawaan mo kami at pagbigyan upang ang iyong kaloob para kami makapaghain ay mapakinabangan bilang pagpapala mo sa amin. Sa pamamagitan sa Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso't diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat ni ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinunla sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo'y unang aning bigay ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakang nakalaang mabuhay kami sa piman. Kaya kaisa ng anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan, niya handog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggan tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, tanging natubos yung tunay. Oong Jesus, namin mahalan, iligtas mo kami tanan. Oong Jesus, namin mahalan, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniali namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Luis Antonio na aming obispo, kanyang katuwang na obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mapumanaw, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagdapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birhing Maria na Ina ng Diyos, ng kabayak na puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin na nakakagaling na utos sa turo ni Jesucristo na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwang sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungyan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mapagkakasala. At pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumainyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa.
maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng mundo. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panginoon, ang aking tangaw. Sa panganib ako'y iingatan. Kanino ko masisindak, matatakot kung ako'y laging nasa piling niya. O Diyos, pakinggan mo ang aking tawag at sa aking mawat mabag. Buhay ko may pagtangkaan, buhay ko may pagpantaan, sa'yo pa rin magtitiwala kailanman. Ang Panginoon ang aking tangaw. Sa panganib ako'y iingatan. Kanino ako masisindak, matatakot kung ako'y laging nasa piling niya. O Diyos, sana'y pahintulutan, mamalagi sa banal mong harapan. Ang tinig mo
maganda'y masaksihan. Panginoon ang aking tunay. Sa panganib ako'y iingatan. Ganito ako masisinda, matatakot kung ako'y laging nasa piling niya. Kanino ako masisinda, matatakot kung ako'y laging nasa piling niya. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang ay iyong kaawaan upang ang aming pinagsaluhan ay magdulot ng aming pakikilahok sa iyong buhay na hindi matatapos. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Announcement. Sa darating na unang araw ng Marso ang Ash Wednesday, na siyang simula ng panahon ng Kwaresma. Sa kinagabihan ng Martes, bago ang Ash Wednesday, idaraos po ang pagsusunog ng mga lumang palaspas na binasbasan at ginamit noong nakaraang Palm Sunday. Ang abong mula rito ang siyang gagamitin sa Ash Wednesday. Inaanyayahan po kayong dalhin ang inyong mga lumang palaspas sa ating parokya, lalo na sa paglahok sa gawaing ito. Ang pagdiriwang na ito sa gabi ng Pebrero 28, pagkatapos ng huling misa sa ika-6 ng gabi. Ito ay makakatulong na tayo ay maihanda sa pagbubukas ng panahon ng Kwaresma. Inaanyayahan po kayong dumalo at dalhin ang inyong mga lumang palaspas. Maraming salamat po. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din ninyo mga daladala nila mga imahe na dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang pangako nila noon sa binyag na ikaw ay lang iibigan at paglilirukan
paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Taglayin ninyo sa inyong pag-alisang kapayapaan ni Hesu Kristo. Salamat sa Diyos.